Pag-uulat mula kay Nolan Ariola tungkol sa faith-based groups na kumukundina sa pahayag ni Senator Alan Cayetano at nananawagan sa integridad sa loob ng Senado. Maraming salamat mga kapanalig na nawagan ang bagong tatag na koalisyon ng mga lider ng Katoliko, Ebangheliko at Protestante na tinatawag na Kingdom Keepers na itigil umano ni Senador Alan Peter Cayetano ang paggamit sa Biblia at sa pangalan ng Diyos upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa gitna ng umiiral na sigalot sa Senado. Sa inilunsad na pagtitipon sa Quezon City, kinundina ng grupo ang payag ni Cayetano na God does not doubt me, na ayon sa kanila isang anyo ng pamumumusong at hindi sumasalamin sa tunay na diwa ng kumbabaan at pananampalataya. Hinimok din ng koalisyon ang mga senador na huwag gamitin ang salita ng Diyos bilang pananggalang sa mga usaping pampolitika. Sa halip na nawagan sila na ito ng Senado ang pansin sa kanilang litimong mandato at tiyakin ang integridad, pananagutan at katarungan sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng institusyon. Nilinaw ng Kingdom Keepers na hindi sila pumanig sa alimang kampo ni Presidente Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Kanilang tindig ay nakabatay sa mga prinsipyo ng moralidad, pananagutan at tapat na serbisyo publiko. Pinangunahan ni Father Robert Reyes at Dr. Melba Padilla Magay ang paglulunsad ng koalisyon at ang paghahayag ng kanilang panawagan. Hindi mo Diyos ng Kristiyano yan. Kasi ang Diyos ng Kristiyano po ay hindi nagsasabing niniwala ako sa iyo, Alan Peter. Nagsabi noon ay si Alan Peter, hindi Diyos. Hayaan mo ang Diyos na magsabi, I believe in you, Alan Peter. Huwag ka magsabi, naniniwala sa akin ang Diyos. Samantala, nilinaw ng Senador Cayetano na hindi niya ginagamit ang relihiyon upang ipagtanggol ang mga gumagawa ng mali. Tugon ito sa batikos ng grupong Kingdom Keepers kaugnay ng kanyang mga pahayag sa gitna ng isyu sa Senado. Ayon kay Cayetano, hindi tungkol sa kapangyarihan ng kusot sa Senado kundi sa umuling katiwalian sa mga flood control projects. Iginit din niya na ang tunay na pagbabago ay nakabatay sa pagharap sa katotohanan, pananagutan at taus-pusong pagsisisi. Mga kapanalig, isa sa advokasya ng Simbahang Katolika ay ang mapalawak at mapatatag pa ang panampalataya sa Diyos ninuman at saan man. Para sa Veritas 846 ang radyo ng Simbahan. Ako ang inyong kapanalig, Nolan Ariola, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Katotohanan. Balik na po tayo sa ating talakayan at ipakikilala na natin ang ating katandem ngayon.